May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, bago ang lahat ay nakikiusap ako na huwag mong ilabas ang tunay kong pangalan kasi nakakahiya talaga itong problema ko. Pwede mo akong tawaging Carlo ng Bulacan. Ang kwento ko ay tungkol sa pisikal kong katayuan dahil may maliit pero mabigat akong dinadala. Matangkad akong lalaki, DJ Main. 6 flat ang height ko at varsity player ako ng basketball team ng school namin. May itsura din naman ako, kaya madami ang babae at bex na nagkakagusto sa akin. Pero meron akong sikreto na nahihiya akong malaman ng ibang tao. Huwag mo sana akong tawanan, DJ Main, ha? Gusto ko lang i-share itong dinadala ko para mapayuhan mo ako. Narito ang confession ko. Oo, matangkad nga ang height ko. Pero, kinapos ang height doon sa ibaba ko. Oo, DJ Main, Jutes ako. Ito ang pinakamalaking insecurity ko dahil maliban sa maliit siya, ay baliko pa. Kaya takot na takot akong malaman ito ng ibang tao. Isang malaking trauma ko noong nakipaglaro ako sa kama kasama ang aking ex. Nang makita niyang alaga ko, pinagtawanan niya ito. Kaya naman hindi ako agad naghanap ng bagong karelasyon dahil takot akong mapagtawanan ulit. Or baka hindi ako matanggap ng babaeng mamahalin ko. Hanggang sa makilala ko si Jenna. Pinakilala siya sa akin ng teammate ko sa basketball. Si Jenna yung tipo ng babae na sakto lang ang ganda pero ang lakas ng sex appeal. Lalo ang kanyang mga singkit na mata na parang may pahiwatig sa tuwing tumititig at lalong nagpapainit sa pakiramdam ko. Fast forward, DJ Main. Niligawan ko si Jenna at sinagot din naman niya ako. Iba daw talaga ang appeal ng mga basketball players sa mga babae. Kaya hindi na siya nagpakipot pa. May experience na din sa kama si Jenna. Alam ko din one day ay magyayaya siya ng init. At malalaman niya ang sikreto ko. Kaya naman bago pa niya sana malaman, ma-mind condition ko muna siya. Para hindi siya magulat kapag nakita niya ang little soldier ko. Hanggang sa dumating ang aming 5th monthsary. Niyaya niya akong manood ng sine para mag-celebrate. Romantic movie ang palabas. At paborito niya yung artista. Habang nanonood ay yumakap siya sa akin dahil kinikilig siya sa eksena. Maya-maya pa, naramdaman ko na. Gumagapang yung kamay niya. Papunta doon sa alaga ko. Gusto ko sanang pigilan ang kamay ni Jenna sa pagkapa kay Junjun. Pero too late. Dahil parang gigil na din siya. At nakatindig na din ang alaga ko. Kaya naman pinabayaan ko na lang siya na mag-explore ang kamay niya sa loob ng pantalon ko. Hanggang sa mahawakan ni Jenna ang kabuuhan ng pagkalalaki ko. Pero hindi siya nakontento. Binuksan niya ang botones ng pantalon ko at pinakawalan niya si Junjun. Napatingin na lang siya sa akin na parang nagtataka at natatawa at the same time. Pero hindi niya tinigil ang kanyang ginagawa. Nilaro-laro pa niya ang ulo ni Junjun. Pagkatapos ay sinakal niya ito ng pataas at pababa. Hanggang sa magulat ako sa tinanong ni Jenna sa akin. Babe, ito na yung full size niya?
Tsaka, bakit naman paliko? Baka hindi ako makaraots nito, babe. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Napahiya talaga ako, DJ Main, kaya naman inalis ko na ang kamay niya sa pagkakahawak sa alaga ko. At niyaya ko na lang siyang umuwi. Nangyari na nga ang bagay na ikinakatakot ko. Ang malaman ni Jenna na Jutes lang ang size ng jowa niya. Pero wala naman akong magagawa dahil ito ang ibinigay sa akin. At wala akong alam na paraan para ma-improve ang size nito. Pero hindi ko talaga maiwasan ang ma-insecure. Nagtampo ko kay Jenna at hindi nagparamdam ng ilang araw. Nakailang tawag at message din siya. Humihingi siya ng sorry sa naging reaction niya. Pero parang hindi ko pa siya kayang harapin sa ngayon. Dahil nga napahiya ako. Hindi naman ako galit sa kanya pero paano ko kaya siya haharapin ngayon na alam na niya ang aking sekreto? Narito po ang tanong ko. Paano ko kaya ma-overcome itong insecurity ng alaga ko? May paraan pa ba na mapalaki ko ito? Or bawi na lang sa performance? Tulungan mo naman ako, DJ Main. Maraming salamat po. From Carlo of Bulacan. At ito na nga ang oras para ibigay natin ang ating main advice sa ating letter sender sa kanyang main confession. Pero bago ang lahat, ayan tayo ay naka-live sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. At to recap sa mga ka-vibes natin na ngayon pa lang naka-tune in, ayan ang ating naging confession ngayon galing sa lalaki, si Carlo na taga Bulacan. Siya ay merong ari-arian na jutes at yun yung insecurity niya dahil may trauma na siya sa past na nakilala niyang babae na iniwan siya because na meron nga siyang maliit na alaga. At this time, nagbakasakali siyang kumilala ng iba at ito nga si Jenna. At nagkaroon ng chance na nag-date sila hanggang syempre nagkapaan sa sinihan, di ba? Madilim Nung nakapaan ni Jenna, nagulat si Jenna na patanong, yun na ba daw talaga yun? Wala na daw ba ilalaki yun? So pero parang na-offend itong si Carlo dun sa katanungan ni Jenna. Pero syempre eventually, siya naman ay nag-sorry na. Kaso hindi nga pa ready si Carlo natanggapin o harapin si Jenna sa mga nangyari. Kasi nga kahit nag-sorry na siya, yung insecurity niya na ay meron akong maliit na jutes at nakapanan niya, nakakahiya. Sayang naman kanilang love story. So ngayon ang katanungan niya, paano ko kaya ma-overcome itong insecurity ko sa aking alaga? May paraan pa ba na mapalaki ko ito o bawi na lang sa performance? So para sa ating letter sender na nag-confess sa atin tonight, para kay Carlo at sa mga kalalakihan na hindi ipinalad o hindi binayaan ng malaking pag-aari, ito, pakinggan ninyo at para kahit pa paano makatulong din sa inyong mga nararamdaman. So ikaw, ano bang ma-advise mo sa ating letter sender na si Carlo, pretty boy? Ayan, unang-una, Carlo. Ayan, papasalamatan ko si Carlo DJ Main kasi buong tapang nang ipinagkatiwala sa atin yung kanyang problema, yung kanyang storya, no? So, ang tapang mo bro ha, kasi kung ako yan, parang mapapaisip muna ako ng maraming beses, Carlo. Ito, sa unang katanungan kung paano mo harapin si Jenna ngayong nalaman niya na ang secret mo o ang mga tinatago-tago mo dyan, di ba? So, ganito na lang. Magpakalalaki ka, bro. Harapin mo. Huwag mong takbuhan si Jenna, no? For me, kasi Carlo, mas more pang lumalaki ang problems kapag tinatakbuhan mo yan. Sabi ko nga, diba, sabi nga natin na si Gina na yung nag-reach out, di ba? Kaya kung talagang mahal mo siya, harapin mo, di ba? Huwag ka matakot. Ganyan naman talaga. Normal lang naman na mapahiya tayo at hindi kasalanan ang pagiging jutes ni Junjun mo, di ba? So, again, itong gagawin natin, or gagawin mo, kausapin mo si GF mo ng masinsinan na ito ka. So, wait lang, hindi niya ba girlfriend? Hindi si di ba yung Si Jenna. Oo. Ano ba sabi mo? GF? Yung narinig ko GF. Oo. Di ba? Nandun pa lang sila sa stage sa na nagliligawan pa lang. Okay. So itong si Jenna. Si Jenna. So sorry, ano ko 'yan. So anuhin mo lang.
tanggapin mo at saka kausapin mo lang siya na ganito ka, pero malaki yung intention mo sa kanya at yung iyong kumbaga interest na magiging kayo, no? Kasi for me, Junjun ay Carlo, hindi naman ikababa ng bilang lalaki ang sukat o kung gaano pa kalakihan. Pero pwedeng yan ang dahilan at masayang yung relasyon mo sana doon kay Gina, kaya hahanapin mo. Sa tanong na paano mo ma-overcome ang insecurity sa self mo? Ako rin kasi, share ko lang din ito DJ Main kasi ako din sa buhay ko may marami rin akong insecurities, no? So ang ginagawa ko, tinatanggap ko siya, Totoo. ina-accept ko, so acceptance lang, tanggapin natin. Lahat naman tayo may mga Insecurities, may flaws. 'di ba? Oh, True. 'di ba? Like mga sa height natin, sa timbang o itsura at kung ano pa. So, ganito, ginagawa ko kasi para magkakaroon ako ng confidence sa sarili ko. Talagang inaasikaso ko yung partner ko kasi for me as my partner na inaasikaso ko ng maigi. Tapos yung tinatawag nating diyan palagi yung emotional presence, yung nararamdaman ng partner mo na kahit mayroon kang insecurities, nandyan ka pa rin, hindi ka nawawala at buong tapang mo siyang hinaharap, no? So, iparamdam mo lang na kahit jutes yan, kaya mo pa rin siyang pasayahin, kaya mo pa rin siyang paliligayahin sa ibang paraan. At dito na pumapasok, DJ Main, ang tinatawag nating highest performance level. O, diba? So, tanong naman niya sa kanyang pangatlong tanong na mapapalaki pa ba ito? Nako po, for me kasi walang magic na solusyon yan, ha. Talagang yung solusyon na instant, DJ Main, mayroon ba nun? Parang wala yata. So, kaya hindi yan lalaki ka agad-agad, no? 'Di ba? Parang kung gusto mo lalaki yan, ipakagat mo na lang sa putyukan. Hindi, seriously. Ito po Carlo, ka-vibes, lalo na sa mga may katulad ni Carlo. Marami na akong nabasa na nabiktima sa mga fake ads, 'di ba? Yung mga fake supplements na nakita natin sa online. So, ingat-ingat din tayo dyan. And mahalaga, Carlo, healthy ka, tapos dapat attentive ka doon kay Gina. Remember, hindi ang sukat ang basihan sa satisfaction. Sa Bisaya pa, DJ Main, yung katagbawan. Diba? In Tagalog, anong yung Tagalog niyan? Sa katagbawan, yun yung pagkakontento mo. Diba? Pagkakontento mo o yung kasiyahan mo. So remember, dili tanan pre, dinadaan sa laki. Minsan, ang laban dinadaan sa diskarte. Kumbati lang. Nako, tama nga yan, Kumbati Pretty lang. Boy. Ako naman para kay Carlo. Siyempre, una sa lahat, gusto ko sabihin sa'yo, hindi ikaw nag-iisa. Hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan sa mundong ito. Oo, marami. Sa bilyong-bilyong tao, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang tahimik lang na, alam mo yung may ganitong dinadala, sinisekreto nila. Pero bihira lang talaga yung lalaking kayang i-overcome yan ng may tapang na pag-usapan tulad mo. At yun nga, hindi sukatan ng pagkatao, ng pagkalalaki o kakayahang magmahal ang sukat ng kahit anong bahagi ng ating katawan. Mapababae ka man, mapalalaki ka man, mapa-LGBT plus ka man, tayo ay pantay-pantay. At normal na ma-insecure ka, valid yan. Lalo na kung may trauma ka na pinanggalingan at pinaghugutan. Masakit talaga pag pinagtatawanan, di ba? Ng taong, alam mo yung pinagkatiwalaan mo di ba, na of all people, siya pa talaga. Masakit talaga yon. Pero tandaan mo ito Carlo, hindi lahat ng babae ay pare-pareho. Kaya wag mo ikukumpara yung trauma mo sa bagong nakilala mo at yung mga makikilala mo pa lang. At hindi rin lahat ng relasyon umiikot lang sa pisikal, di ba? At tungkol naman sa tanong mo kung may paraan bang palakihin, sabi nga ni Doc kanina, mahalin natin kung anong binigay sa atin kasi yan yung pinagkaloob sa atin. Maging proud ka. Wala nang wala nang solusyon dyan. Diba? Oo, maraming miracle na lumalabas, diba? Na kaliwat kanan sa internet, saan, sa online, dito sa bilihan sa mga pleasure shop. Pero, niloloko lang tayo. Yan yung reality. Yes. At pangloloko lang yung ginagawa nila at makakasama pa sa health mo,
Kanina nga narinig mo yan, I'm sure, kay Doc Bench. Galing na yan sa doktor natin. Ang mas mahalaga kung paano mo yayakapin ang sarili mo at paano mo bubuuin ang kumpiyansa mo bilang isang lalaki. At oo, totoo rin na hindi sa sukat natatapos ang intimacy. Di ba? Maraming paraan para mapasaya ang partner. Andyan yung lambing, respeto, effort, pakikinig at pagiging emotionally present. Di ba? Ang daming pwede na mas intimate pa kaysa sa sex na talaga naman magpapaband sa relationship ninyo doon sa taong gusto mo, sa partner mo, o yun nga sa babaeng kinakasama mo ngayon. At madalas nga, mas tumatatak sa babae kung paano mo pinaparamdam sa kanya yung halaga niya as a person, na siya ay secured sa'yo at minamahal mo siya ng buong buo at totoong pagmamahal mo, hindi kung anong itsura ng iyong katawan. At para naman kay Jenna, nako, mahalagang makita mo rin yung side niya. Isipin mo, humingi na siya ng sorry sa'yo. Diba? Nagparamdam na siya. Ibig sabihin, may malasakit siya sa'yo. Diba? Naging sensitive siya sa part na yon. Maybe reaction niya lang yon nung nakita niya yon, pero hindi niya minimin yon. Ang importante marunong siyang mag-apologize. Marunong siyang take ng accountability dun sa nabitawan niya sa iyong salita. Pero hindi kita pipilitin na kausapin mo siya agad, lalo kung hindi ka pa nga ready, di ba? Pero kapag handa ka na, kausapin mo siya ng mahinahon at totoo. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang lahat kasi sapat na ang sabihin mong may insecurity ka at nasaktan ka. At kung tanggap ka niya, nako, wag mo nang pakawalan yung babaeng yan, di ba? Pero kung hindi, ganun talaga, masakit man. Pero baka hindi talaga kayo ang itinadhana, 'di ba? May mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Pero napakaraming bagay na kaya nating ibigay. Iyan ang pagmamahal, respeto, effort, pagiging present mo dun sa tao, pagiging tapat, 'di ba? At madalas mas tumitimbang yan kaysa sa anumang insecurities na iniisip natin. At sa tanong mo kung bawi na lang ba sa performance, DJ Main? Well, honestly, hindi naman ito tungkol sa pagbawi Hindi ka naman nagkulang para sabihin mong need mong bumawi. Ang mas mahalaga yung may connection ka, 'di ba? Emotionally, 'di ba? At communication, open communication at pagiging bukas sa iyong partner. Yan yung isa sa mahalagang foundation ng isang relationship kung gusto mong magkaroon kayo ng healthy relationship. At kapag ikaw ay may tiwala at respeto, mas nagiging buo ang intimacy. Wala nang mas hihigit pang masarap dyan. Hindi kayang tumbasan ng sex yan. Hindi kaya tumbasan ng kahit anong kalaking ari yan. 'Di ba? Kaya para sa lahat ng mga lalaking parehong may insecurity katulad kay Carlo, huwag niyong ipitin ang sarili niyo sa isang label na hindi kayo kulang, hindi kayo dehado, hindi kayo punchline ng mundo. May lugar kayo, may taong makakaintindi at magmamahal at tatanggap sa inyo ng buong buo na darating sa tamang oras at tamang panahon. At ang tunay na lakas ng isang lalaki, hindi po yan nasusukat sa katawan. Hindi yan nasusukat sa kanyang ari. Nasusukat yan sa tapang na harapin ang sarili, tanggapin ang kahinaan at magmahal kahit may takot. At doon nagsisimula ang totoong confidence ng isang tao. Kaya nga, confidence is not about having a perfect body. It's about accepting the body you have and still choosing to show up. And that is pinaka-importante sa lahat. Main Event